At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto, tuloy na natin si Hunter. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so nung sa nakaraan nga ay dito yan natapos sa pagsasabi ng mga roles ng Zodiac sa mangyayaring Dark Continent Expedition nga. At so now, ang continuation niya is dito naman na balik sa lugar kung nasaan etong si Jing. Dahil dito ay pinapakitaan na nga ni Jing etong mga bata ni Pariston. So dito sabi nga ni Jing, okay sige, una magpalabas nga raw sila ng maliit lang na aura dyan sa kamay nila. Tapos eto isang piraso lang. But then pagkatapos nga niyan ay dito bila nagpalabas na paunti-unti ng marami na maliliit na aura etong si Jing dyan sa isang kamay niya. At then pagkatapos niyan ay dito dinalawang kamay na ni Jing etong pagpapalabas nga ng mga maliliit na aura dyan sa kamay niya. So dito ay galaw-galaw na ngayon etong mga aura. At dito biglang nagulat na etong mga bata ni Pariston kasi binago-bago na ni Jing etong shape, yung size at saka nga yung direction kung saan pupunta itong mga aura niya dyan sa kamay niya. So gulat na gulat etong mga bata ni Pariston, di sila makapaniwala kasi sobrang hirap ng ginagawa nito ni Jing. Pero ito nga tatawa-tawa lang etong si Jing. Sabay sabi niya nga dito kay Bunot, okay sige ito naman, pabagalin natin sa kapabilisan yung iba dyan. Sabi niya ganyan. At ayun, suko ngayon si Bunot. Sabi niya nga dyan, ayoko na, ang hirap niya. Sabi niya ganyan. At then ay dito nga ayun, napanghinaan na ng loob etong si Usamin. So Usamin yung pangalan ng lalaki na to. At so ayan, salita na ngayon dito etong babae. Sabi niya nga dyan, teka lang, di ba ikaw yung nagpasimula ng contest na to? So ang tawag sa contest na yan, Pip Contest. At ano yan, Dexterity Challenge gamit yung kanilang Nen Aura. Pero ito nga, talo etong si Usamin. Sabi niya nga dyan, gusto niya sana magpakita lang yung pasiklaban lang etong si Jing gamit nga yung skill kung saan siya magaling. Pero yun, tinalo siya dyan ni Jing. But then dito nga, hirap na hirap etong dalawa. Sabi nga nila dito, isang piraso lang sa isang kamay, hirap na sila. Sabi nilang ganyan. At then pagkatapos nga niyan ay dito sabi nga ni Jing, ay balik sa paglalaro etong si Jing. At sabay sabi niya nga dyan na wala namang kinalaman din yan sa abilities, hindi siya nakaka-affect ganyan. So wala lang, parang laro-laro lang ganyan. Pero ito nga, nagalit etong si Usamin dyan. But then pagkatapos nga nito ay eto naman biglang pasok sa eksena etong si Curly. Sabi niya nga dyan, okay sige Jing, ako naman. At maglaban nga raw sila sa pamagitan naman ng ancient language. So dito payag si Jing. At then ay eto nga biglang salita na si Curly. Sabi niya nga dyan, sige, gamitin na lang language ngayon ay yung ancient language ng Kape na nagsisimula sa letter N. At eto nga, biglang salita na ngayon si Jing. At eto, pinagbabanatan niya etong si Curly ng pagkarami-raming salita ng ancient Kape na nagsisimula nga sa letter N. At then pagkatapos nga niyan ay dito maya-maya pa napatahimik na etong si Curly dyan habang banggit ng salita etong si Jing ng mga ancient language nga ng Kape. So dito sabi ni Jing, ano, suko na, laban pa, sabi niyang ganyan. At ayun nga, kasi kaya pa raw ni Jing magtuloy-tuloy pa ng trillion more, sabi niyang ganyan. At then ay after nga niyan ay dito labas ngayon itong kaluluwa ni Curly dyan sa may bibig niya. So talo etong si Curly dyan kay Jing. At then ay dito lapit ngayon yung bata dyan kay Jing. Sabi niya nga laro sila ng Mario. So ito si Jing, syempre payag lang siya. Pero eto nga sabi nung bata kay Jing na nakakamangha talaga etong si Jing kasi etong si Curly Harvard professor pala yan. Pero tinatalo lang, wala lang, nilalaro-laro lang siya ni Jing. Pero ito nga sabi ni Jing kasi siya nag-aaral lang siya ng mga kung anong gusto niyang pag-aralan nang hindi siya pumapasok sa school, sabi niya ganyan. At then ay pagkatapos nga niya ay dito iyak-iyak na etong si Curly. Sabi niya nga dyan, sige, tinatanggap niya na yung pagkatalo niya. Tatanggapin niya na ngayon yung pera na ito ni Jing, sabi niya ganyan. So ibig sabihin tinatanggap niya na rin bilang number 2 etong si Jing dyan. But then ay dito nga ay tinatawa na lang ni Jing etong si Curly. Sabay sabi na hindi, huwag mong perasain yung sarili mo, laban pa, ibang ancient language naman, sabi niya ganyan. So niloloko-loko niya pa etong si Curly. Pero ito nga sabi ni Curly na hindi na, ibigay na sa kanya ni Jing yung pera at idodonate niya na lang yan sa may scholarship fund. But
dahil dito nga habang medyo loloko-loko lang dyan itong si Jing ay biglang pasok sa eksena itong si Pariston at sabi niya nga dito kay Jing ngayon na tapos na yung nangyaring Hunter exam at lahat nga raw nung assassin ni Beyond Netero na ipapasok din sa may Hunter Association, lahat sila nag-failed, sabi niya ganyan. At eto nga sabi ngayon ni Jing, lahat sila bumagsak no dun sa aptitude test. At eto salita si Pariston, sabi niya nga dyan, oo tama etong si Jing at parang maganda yung ginawa nga nung sa Hunter Association na ang ginawa nila trap within a trap. So kaya nga sabi dito ni Pariston na parang ang galing din na mahusay din yung pumalit sa kanya, which is eto na nga si Kurapika yan syempre. At then ay dito dating na ngayon itong grupo ni Moher at ang sabi niya nga dyan na yung lalaki na yun parang nababasa niya kung ano yung nasa isip namin. So ito biglang baling si Pariston dyan kay Jing, sabi niya nga, Jing kilala mo ba yung si Moher? So yung tingin-tingin si Jing dyan kay Moher, sabi niya nga dyan, oo kilala niya itong si Moher. Pero ito sa kabilang banda yung babae, sabi niya nga dyan, aba ang bilis mo nang bumalik Moher, sabi niya ganyan. So ito sagot, itong si Moher sabi niya nga dyan, oo bumalik na siya kasi nga di niya na kailangan maghintay, alam niya na yung result, bagsak na siya, sabi niya ganyan. At eto nga sa tuloy ngayon neto ni Moher na lahat daw nung pumasa dyan sa lie detector kasama siya ay bumagsak sa lalaki na yun kay Kurapika. At ngayon siguro daw kung alam neto nila Moher yung detailed nga patungkol sa plano ni Beyond Netero yung sa pagtakas niya, malamang baka nalaman din yan ni Kurapika. Pero ito nga biglang sagot si Pariston, sabi niya nga dyan na huwag mag-alala etong si Moher kasi nga wala naman talaga silang plano. So ang mangyayari daw kasi niyan ganito, once na makarating na sila o makatungtong na sila dun sa may Dark Continent, etong si Beyond Netero tatakas siya mag-isa ng kusa niya lang at siya yung pupunta dito sa grupo nila Pariston. So ganun lang talaga yung plano. So yung detail kung paano tatakas etong si Beyond Netero, walang ganun-ganun. At so dito sagot si Moher, sabi niya nga dyan, aba kung ganyan maganda yan sa part niya, dito sa part ni Moher kasi nga at least ngayon di niya na po problemahin yung i-infiltrate yung Hunter Association at mag-play bilang double agent doon. Pero dito nga bilang baling itong si Moher dyan kay Jing, sabi niya nga dyan, teka lang Jing, ikaw di ba sa Hunter Association ka? Umalis ka dito, sabi niya ganyan. Pero ito sagot si Jing, sabi niya nga dyan, hindi misunderstanding to, sabi niya ganyan dito kay Moher. At eto ang tuloy ni Jing kasi siya gusto niyang maging malaya pagdating doon sa may Dark Continent, kaya ngayon dyan siya kumakampi kay Beyond Netero. At so dito tuloy ngayon ni Jing na yung V5 kasi masyadong mahigpit, masyadong maingat, pero naiintindihan niya naman kasi nga mataas din talaga yung risk nga pagdating doon nga sa pagpunta sa may Dark Continent. So kaya itong ginawa ni Jing ay tinake niya nga raw yung path na merong minimum requirements. Pero yun nga lang, ang worst case scenario nga raw nito ay pwedeng hindi na makabalik etong si Jing. So ngayon yung sa pagkakaibang araw kasi nilang dalawa ni Beyond Netero, si Beyond Netero para sa kanya itong adventure na to magtutuloy-tuloy yan hanggang sa makuha nga raw nila yung fruit ng kanilang voyage o kanilang paglalakbay. So hindi pa alam kung ano yung gusto nga sinasabing fruit dyan ni Jing, pero ayan yung kung ano yung gustong makuha ni Beyond Netero dun sa may Dark Continent. So ngayon dahil dyan ay etong si Jing ay malaya nga raw siya o magiging masaya siya na palayain din etong si Beyond Netero, tulungan siya sa paglaya ganyan. Pero ang hindi niya nga raw mapapalagpas dito ay etong si Pariston kasi nga raw ang gusto ng lalaki na to ay distraction na nagtatago sa kanyang perverted love kasi nga diba twisted yung love ni Pariston. So kumbaga kung etong si Beyond Netero ang gusto niya ay yung makuha nila yung sa kalayaan ganyan, eto namang si Pariston distraction yung gusto niya. So kaya nga dito sabi ngayon ni Jing, all in all yung goal niya ay tulungan si Beyond Netero at pigilan naman etong si Pariston sa kung ano man yung pinaplano niyang gawin. So eto tanong ngayon ni Pariston tuloy ni Jing, si Moher, naiintindihan mo ba, sabi niyang ganyan. So dito tingin-tingin lang etong si Pariston kay Jing at eto sagot si Moher, sabi niya nga dyan, hindi kita naiintindihan, sabi niyang ganyan. At then ay pagkatapos nga nito ay eto salita na eto ngang si Osamin at ang sabi niya nga dyan na teka lang, kumalma muna etong mga to kasi kita naman at may kita nila na etong si Jing di talaga siya kampi dun sa Hunter Association. So kaya nga dito biglang salita etong si Moher, nagulat siya, sabi niya nga dyan, teka lang, akala niya ba nung una etong mga to, ito sila Osamin, ayaw nila dito kay Jing, pero ngayon bakit ganyan, parang kakampi na nila etong si Jing. So dito sagot etong si Osamin, sabi niya nga dyan, oo nung una talaga nakakabwisit talaga etong si Jing, sabi niya ganyan, pero maghintay lang sila kasi nga sa paglipas ng panahon o ng araw makikita nila na etong si Jing siya
yung kailangan nila para sa paglalakbay doon nga sa Dark Continent. Pero ito nga, pasok sa eksena itong si Chubby si Mohawk, sabi niya nga dyan na yung totoong boss nila si Beyond Netero, kaya yung number 2 na yan irrelevant yan, sabi niya ganyan, wala silang pakialam dyan. At then ay pagkatapos niyan ay dito nag-amok na itong si Taba, sabi niya nga dyan, okay sige ganito, mag-decide sila sino nga aalis, number 1 itong si Pariston o number 2 si Jing, sabi niya ganyan. Pero ito nga sagot si Jing, sabi niya nga dyan, actually may 3 option, di lang 2. Pero ito sagot si Pariston, sabi niya nga dyan, hindi 3, 4 na option yung meron, sabi niya ganyan. But then ito nga tuloy ngayon dito ni Pariston na sa wakas etong si Jing kikilos na siya kaya kung pwede lang, kung maaari wag mangyailam etong mga to, sabi niya ganyan. At so dito salita si Jing na, sabi niya nga dyan, sige yung pangatlong option ay etong mga lalaki na to, aalis sila dyan. Habang etong si Pariston salita na nga rin siya, sabi niya nga dyan, at yung pang-4 na option naman, lahat ng mga lalaki na to, lahat sila mamamatay, sabi niya ganyan. So pili etong mga to, etong sila Mohawk. At din ay pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang etong chapter natin na to. At ayan ay ulit ay maraming salamat nga sa panonood dito kay Hunter natin. So abang-abang lang para nga sa kasunod nito. At ayun, si Kaiju hindi ko pa nagagawa, pero kung trip nyo pa nga rin na ituloy etong si Kaiju ay pa-comment na lang dyan sa baba. At kung meron pa kayong iba na gustong isabay dito kay Hunter natin, so pwede nyo i-request yan at gagawin natin yan, sasabay natin dito yan kay Hunter natin. So yun lang naman, at ulit guys ay maraming salamat sa panonood dito kay Hunter natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.